guys, welcome back to our channel. So ngayon nandito tayo ngayon sa Bulacan. And papasok tayo ng work. Tara, samahan nyo ako. Tayo ay from Bulacan manggagaling. And ang work natin is sa QC. Ayan, may konting off-road lang. Off-road gaming. Ayan. Ano, may ginagawa kasi dito daan. Vibration nararamdaman sa 6,000 RPM. Ayun yung sinasabi ng vibration. May nagtatanong nga pala sa akin, bakit daw hindi ako nag-i-clutch? Diba? Bakit daw standard? Mas okay yung e-clutch, di mo na kailangan mag-clutch, diba? Mas komportable, mas okay pag sa traffic and sa long ride, diba? So itong 2025 CBR 650R may dalawang variant. Yan. Isang standard, which is itong bike, and yung e-clutch. Sa mga hindi nakakaalam, yung e-clutch na technology, ano siya, quick shift tsaka auto blip. So yung quick shift, yun yung pag mag-upshift ka, hindi mo na kailangan mag-clutch. Yung auto blip, yun naman yung pag mag-downshift ka, hindi mo na rin kailangan mag-clutch. Which is yung e-clutch, hindi mo na kailangan yung gamitin talaga yung clutch. Magpapalit ka na lang ng gear without pulling this clutch. Kumbaga palit-palit ka na lang ng gear, which is mas okay. Kumbaga hindi ka na mangangalay na kakahila dito sa clutch, di ba? Mas komportable kasi palit-palit ka na ng gears sa paa, di ba? So bakit tayo nag-standard? Bakit hindi tayo nag-i-clutch? Ayan. Unang-una reason is yung goal natin. Ano ba yung goal natin? Just to let you know, sa mga bago lang sa channel, ako ay beginner lang sa pagbi-big bike. Actually, beginner lang sa pagmamanual. So, as a beginner, marami pa tayong dapat matutunan, di ba? Sa pagmamanual. Tulad ng tamang palit ng gears, kailan magpapalit ng gears, paano gamitin yung tama yung clutch, di ba? Tsaka yung mga skills like rev matching, clutch, left, shifting. Yan. Actually marami pang iba pero yun lang muna yung pinag-aaralan ko for now. Actually nasa rev matching pa rin ako diba? Clutch, left, shifting wala pa. Pangalawa is gusto ko talaga matutunan mag-manual. Diba? Una ko natutunan kasi scooter. Yan. So ako galing nga from scooter, automatic.
Grabe kayong vibration, no? Maabot sa, from handlebar, maabot sa tangke. Ayan na. 5,000 to 6,000 RPM. Ayan na, maramdaman mo na yung vibration. So ayun nga, paano kasi nakinig tayo sa mga tropa natin na ano, huwag ka naman ganos, mag-manual, mas okay yung ano, automatic, ano lang, komportable, di ba? Tapos meron pa, wag sports bike, nakakangalay yan. Magano ka lang, mga naked or kaya scooter, di ba? Yan. So ayun nga, kung hindi natin ito-try, hindi natin malalaman. Yeah. So sundin mo kung ano yung gusto mo, kung ano yung inaano ng puso mo, di ba? Ganon. Kasi yun yung gusto nila eh. Siyempre iba naman yung gusto natin, di ba? Di mo malalaman kung yung magko-follow ka lang sa gusto ng lahat. Eh paano pala, gusto pala ng katawan mo, or gusto pala ng, hinahanap pala ng ano mo na ano, sports bike pala, di ba? Or manual pala talaga yung, for manual ka pala talaga, di ba? So ayun nga, mabalik tayo sa decision natin, bakit standard. Eh paano kasi, parang pwede tayo dito. Ayun, traffic nga, puro truck. Ayun nga, dahil kasi beginner tayo and gusto natin matutunan yung mga pagmamanual tsaka yung mga skills na kailangan nasa big biker using manual na bike, di ba? Kumbaga kung maglalaro ka, kumbaga sa laro, kung gusto mong gumaling kagad piliin mo agad yung hard, di ba? Huwag ka mag-settle for easy, di ba? Para kung sa ganon, pag pumunta ka na ng automatic or semi-automatic, eh sisiw na lang sa'yo. Yun lang yung for me, diba? Start hard, diba? Simula ka sa pinakamahirap, diba? And yun nga, yung manual, ang saya mag-manual. Ito galing for me na nag-i-scooter automatic nag-start ako scooter tsaka automatic. Huwag mong tangkain bro, may truck, diba? Hindi ko iba yung saya ng pagmamanual. Nag-start ako ng manual sa 150cc. Okay. Ang saya. Palit-palit ng gears, clutch. Tapos yung, ito pa masaya yung pag-rev match, diba? Bomba daw. Mga bata request ng bomba. Iba yung ano, iba yung nagpapalit ka ng gears. Sobrang saya. Iba. Downshift, rev match, upshift. Iba yung saya, promise. Tapos dagdagan mo pa ng ano, ng naka sports bike, tapos inline 4 yung tunog. Grabe, solid. Mapunta tayo pala sa e-clutch naman. Yan. E-clutch, yan, if you want comfort, ayaw mo nang nagmamanual, gusto mo lang ng naka big bike pero semi-automatic at nagka-clutch pa rin, at nag-shift pa rin, may shifter pa rin pero ayaw mo nang nangangalay yung kamay mo, yeah, go for e-clutch. You can do that, di ba? Wala namang ano, pumipigil. I mean, kahit anong piliin mo, kung yun yung choice mo, bakit hindi, di ba? Pero I think e-clutch is for someone nga na ayaw nang nangangalay, ayaw nang, ano mo yun, pigalang clutch, gusto lang ng big bike, or gusto mag big bike na automatic, semi-automatic, di ba?
ayaw mo na clutch. Kumbaga, basically ayaw mo na clutch. Diba? Hindi ka marunong mag-clutch, diba? Pwede ka doon sa i-clutch. Diba? Palit-palit lang ng ng gears, diba? Mag-i-clutch lang tayo if ilubak. Ayan, mag-i-clutch lang tayo if na-master na natin yung pagmamanual. Ayan. Siguro yung time na yan, meron na tayong mga 1,000cc na bike, diba? Kaya na natin dalhin yung sarili natin, marami na tayong skills na alam, diba? Sanay na tayo sa pag-rev match, clutchless, shifting, at kung ano-ano pa, diba? Baka na-master na natin yung pagmamanual. Ayan na, approaching LX. Basahin mo. Binasa. Thank you. Ayun, yung fare ngayon sa sa NLEX is 79 pesos na. Grabe. Sa mga nagtatanong nga pala, kung may cash pa daw yung NLEX, meron pa. Pupunta lang kayo sa pinaka right side. Yan, meron pa rin silang cash, diba? Pag nakalimutan nyo mag-load or wala pa kayong RFID, yan, pwede pa rin kayo pumasok, bayad kayong cash. And mabalik nga tayo. Ayun nga, pwede tayo kumuha ng i-clutch if tayo ay skilled na sa manual. Yan, 1,000cc na tayo, and kukuha tayo niyan it's because gusto lang natin na komportable, paminsan-minsan, pang daily, diba? Ayaw mo ng clutch or nakatira ka sa mga traffic na areas like sa Manila or Quezon City, sa Cubao, diba? Yan, pwede yan. Pwede yung i-clutch, panalo yun. Or if matripan talaga natin yung maglo-long ride tayo palagi, diba? Panalo yung i-clutch, hindi mo na kailangan mag-clutch ng ilang oras, diba? If long ride. Tapos naka CB650i ka, yung naked version nito, diba? Sobrang komportable nun. Pero I think hindi ako mag-CB pa. Paano kasi ito yung ito yung kakapanood ko kay Jawamoto if kaya mo pang mag sports bike, go for it. Sulitin mo na hanggat kaya pa ng katawan mo, diba? Kasi pag tumanda ka na, hindi mo na kaya yung mga pasubsub na bikes diba? Yung mga masubsub pa dito sa CBR natin kay Igris, diba? Ayan, gusto rin natin ma-experience yan lahat ng klase ng motor, pero doon muna tayo sa mahirap, diba? So basically, nasa inyo pa rin kung anong gusto nyo. If gusto nyo ba talaga matuto ng manual, go for standard. If gusto mo ng comfort or as a beginner, ayaw mo nang mag-clutch. So kung kayo tatanungin, anong mas pipiliin nyo? I-clutch na komportable, hindi na kayo makakalain ka-clutch, or standard na sobrang basic lang, manual, kumbaga, diba? So comment down below, and kung umabot kayo sa video na to, maraming salamat sa pagsama sa akin papasok ng work. Nandito pa lang tayo sa NLEX, diba? And please like and subscribe sa ating channel, and don't forget to click that notification bell button para updated kayo sa mga uploads natin dito sa YouTube. So ayun lang, maraming salamat, at see you sa next vlog. Peace out. Sarap, thank you Lord.